Si Dennis Rodman na ata ang kinikilalang pinaka-bad boy na NBA player sa buong history dahil sa kanyang mga kakaibang ginagawa sa loob at labas ng basketball court. Na kahit retired na nga itong si Rodman mga pre, ay nakakagawa pa nga rin to ng mga kakaibang bagay. Ikaw ba naman yung maging kaibigan ng presidente ng North Korea at mapagsama mo sa isang lugar ang presidente ng USA at North Korea? Ewan ko lang kung hindi ka patawaging isang maangas na tao niyan. Kaya para sa episode na to ay balikan natin yung mga best moment ni Dennis Rodman na karamihan dito ay sa loob at labas ng basketball court. Kasi wala na atang susunod sa yapak ni Dennis Rodman sa mga panahon na to bilang isang bad boy. Kasi mga pre, iba ang rules noon kesa ngayon. Pag mayroong kasing gumawa ng antics ni Dennis Rodman katulad noon na tinadyakan ng isang cameraman, ay dalawa lang ang hahantungan ng player ngayon. Either masuspinde na may multa or matanggal sa NBA tapos may kaso pa. Kaya hindi na natin patatagalin, simulan na. Unang moment dito ay yung sinabi ko nga kanina sa laban ng Minnesota at Bulls noong 1997 na nakipag-agawan ng rebound itong si Rodman. Nang matumba siya ay dito niya tinadyakan sa may fishball ang cameraman na si Eugene Amos sa may target center. Ang naging resulta nun mga pre ay 11 game suspension na walang bayad na may multa pa na $25,000. Tapos kinasuhan pa si Rodman ni Eugene Amos ng assault. Nagkaroon nga ng settlement sa korte na mahigit $200,000 at ayon pa sa report ay nawalan nga si Dennis Rodman ng $1.5 million dahil sa insidente na yon. Sa tingin nyo ba mga pre ay may gagawa na NBA player ngayon na tadyakan ng isang cameraman dahil nga naiinis ito? Hindi yun ang unang insidente. Nagkaroon pa siya ng physical assault noong 1996 sa laban ng Bulls at Nets nang tawagan siya ng technical fouls. Nagkaroon doon ng konting komusyon sa isang referee. Tapos, hinedbat niya. At na-eject na nga itong si Dennis Rodman sa playing court. Medyo mainit pa nga ang ulo niya. Nang pabalik na nga ito sa locker room, ay nagtanggal pa ito ng jersey at tinapon pa yung lalagyan ng tubig bago tumakbo pabalik sa dugout. Sa pangyayari na yun ay natawa na nga lamang ito si Phil Jackson. Pero ang resulta nito kay Dennis Rodman ay nasuspindi nga siya ng 6 na games na walang bayad at may multa pa na $20,000 na halos umabot ang binayaran niya na $200,000 sa lahat ng settlement. So hindi naman lahat ay kaya nga nitong si Dennis Rodman. Merong pagkakataon na halos ipahiya siya ng isang player. Ito ay nangyari nung bago pa lang siya sa NBA at sinapit niya ito sa isang trash talker at legend na si Larry Bird. Sa laban kasi ng Boston at Detroit noong 1986 ay pinagbantay ni Chuck Daly ito si Dennis Rodman kay Larry Bird. Ang ginawa noon ni Larry Bird ay tumira siya ng 4 na sunod-sunod sa harap mismo ni Dennis Rodman at lahat ng tira na yon ay pumasok. Biglang lumapit itong si Larry Bird sa bench ng Detroit at sinabi nga dito kay Chuck Daly na meron bang nagbabantay sa akin. Buti pa, humanap ka ng ibang magbabantay sa akin kundi gagawa ako ng 60 points. Narinig yun ni Dennis Rodman na isa na kilalang defender noon at lalo niyang binantayan itong si Larry Bird. Kaso nga lang, pag nasa opensa ang Boston, ay sisigaw itong si Larry Bird na ipasa sa kanya ang bola dahil nga daw open ito. Para nang sinasabi nitong si Larry Bird na walang nagbabantay sa kanya, kahit nasa harap niya mismo si Dennis Rodman. Pagkatapos noon, ay lumapit nga ulit itong si Larry Bird sa bench ng Detroit at sinabi kay Chuck Daly na ilabas na si Dennis Rodman at maghanap ng ibang player na magbabantay sa kanya. Habang nasa Detroit itong si Dennis Rodman, ay nakasama niya ang ibang mga bad boy, sina Rick Mahorn, Isaiah Thomas, Joe Dumars at Bill Laimbeer. Maganda ang naging run nila sa Detroit. Una nga dito ay nakakuha si Dennis Rodman ng kanyang dalawang sunod na NBA championship noong 1989 at 1990. Nang makuha si Rick Mahorn ng Minnesota sa expansion draft noong 1989-1990 season, ay dito nagsimulang masama si Dennis Rodman sa starting lineup at pumasok nga dito ang pagiging defensive player niya. Nanalo nga siya ng dalawang sunod na defensive player of the year noong 1990 at 1991. Yung hustle niya talaga sa game ang nagpanalo sa kanya noong mga time na to. Nang 1992 naman ay nakuha ni Dennis Rodman ang kanyang career high na 34 rebounds sa laban ng Detroit at Indiana Pacers. 16 sa rebounds na yun ay galing nga sa offensive end. Ito na yung pinakamataas na rebounds na nakuha ng isang player sa isang game since Charles Barkley noong 1988 na meron niyang 35 rebounds at nakatabla naman itong si Ronnie Cicali ng Miami Heat noong 1993 na nakakuha din ng 34 rebounds. Hanggang ngayon ay wala pa ulit NBA player ang nakalampas sa ginawa ni Dennis Rodman.
Nakilala din si Rodman bilang best rebounder sa NBA na nanalo nga ng 7 rebounding title mula 1992 hanggang 1998. Sa madaling salita ay si Dennis Rodman ang hari ng rebound sa 7 taon. Susundan naman ito ng kwento kung paano nga lumabas ang pagka-bad boy nito si Dennis Rodman. Noong 1993, sa parking lot ng The Palace, ang arena ng Pistons, ay nasa loob ng kanyang sasakyan si Dennis Rodman, na ayon sa kanya ay nagsusulat nga siya ng suicide note. Iniisip kasi niya na magpakamatay ng mga oras na yon dahil sa nangyayari sa buhay niya. Habang nagtatalo ang isip niya ng mga panahon na yon na may hawak na nga siyang barel, ay bigla nga itong nakinig ng music ng Pearl Jam. Ang maganda na lang sa nangyari ay nakatulog nga itong si Dennis Rodman, na nagulat na lamang siya nung magising na meron ng mga pulis na nakapaligid sa kanyang sasakyan, na nakalimutan niya na bago siya makatulog ay iniisip na nga niyang barilin ng kanyang sarili. Ayon kay Dennis Rodman, kaya siya humantong sa ganong senaryo ay dahil wala siyang nakikitang dahilan para maglaro pa ng basketball at gusto na lamang siyang mahalin ng mga tao, na kung nanonood ka ng video na to ay ganun na nga ang nangyari sa kanya. Sabihin natin na iniidolo siya ng marami dahil sa pagka-bad boy niya. Matapos ang insidente na yon ay nagdemand ng trade itong si Dennis Rodman at napunta nga siya sa San Antonio. Dito na nagsimula yung mga kakaibang ginagawa niya sa loob ng basketball court. Sinabi din ni Rodman na namatay na sa sasakyan na yon ang mahiyaing impostor niya at ilalabas niya ang tunay niyang pagkatao. Habang naglalaro si Dennis Rodman sa San Antonio ay nagpapakulay nga ito ng buhok kada game, na minsan ay may pula, purple at asul, na parang ginagaya niya yung karakter ni Wesley Snipes sa Demolition Man. Tapos dito nangyari na hinedbat nga niya yung mga players ng Jazz, katulad na lamang nitong si John Stockton. Ng 1995-1996 season ay na-trade nga itong si Dennis Rodman papunta sa Bulls para mabuo ang trio ni na Michael Jordan at Scottie Pippen. Sa 3 taong paglalaro niya sa Bulls ay siya pa din ang leader sa rebound sa buong NBA. Total, hindi naman kasi siya yung tipo ng player na umi-score talaga. Dito din niya nagawa ang kanyang unang triple-double sa kanyang basketball career noong January 6, 1986 sa laban ng Bulls at Sixers, nang umiscore ito ng 10 points, 21 rebounds at 10 assists. Dahil ang Bulls ang isa sa pinakasikat na team noong 90s, ay mainit nga itong si Dennis Rodman sa mga media, na lagi itong sasangkot sa mga issue. Isa na nga doon yung 2 insidente na nabanggit ko kanina sa cameraman at sa referee. So ito yung kwento dyan mga pre, na magiging parte nga ng documentary ng Bulls na ipapalabas ngayong 2020, yung Last Dance. Ayon kasi sa isang interview ni Dennis Rodman, ay hindi nga sila nag-uusap ni na Michael Jordan at Scottie Pippen. Sa loob yan ng 3 taon habang naglalaro nga itong si Dennis Rodman para sa Bulls. So bago kayo mag-react mga pre, ay ito yung maikling paliwanag dyan. Hindi sila nag-uusap pag nasa labas sila ng basketball court. Meaning, hindi sila nagsasama-sama sa anumang event na walang connection sa basketball, tulad ng mga parties. Kung mag-usap pan sina MJ, Scottie at Rodman, ito lahat ay konektado sa basketball at nangyayari ito sa loob ng basketball court. Si MJ kasi yung tipo ng player na hindi sinusukat ang pagkakaibigan sa mga ka-teammates sa labas ng basketball court. Lahat kasi kay MJ ay binabase niya sa basketball. Hindi kasi nangangahulugan na kung hindi man sila nag-uusap sa labas ay pangit na ang kanilang relationship. Ganun lang talaga ang chemistry ng tatlo habang naglalaro nga itong si Rodman para sa Bulls kasama si Scottie at si MJ. Kita nyo naman yung resulta na nagkaroon pa nga sila ng 72-10 record. Tapos nakakuha pa sila ng 3-peat para sa Bulls. Kahit si Michael Jordan at si Dennis Rodman ay nasa mid-30s na noong mga panahon na to. Ang isa pa nga sa pinakakaibang nangyari dito ay nung lumaban nga sa wrestling ito si Dennis Rodman. Hindi ito yung kalaban si Karl Malone, masyado na kasing obvious yun. Meron kasing nangyari nung bago mag Game 4 nung 1998 NBA Finals ay lumaban nga itong si Dennis Rodman kina Hulk Hogan at Diamond Dallas Page. Isa yun sa kinagalit ng management ng Bulls na pwede kasing ma-injured noon si Dennis Rodman. Ang ginawa na lamang nila ay pinagmulta si Rodman ng $20,000. Naging mainit din ang tapatan ni na Rodman at Karl Malone sa series na yun. Kaya noong July 1998 ay nagharap nga itong dalawa sa isang wrestling event, ang Bash at the Beach. Magka-tag team noon si Hulk Hogan at si Dennis Rodman, na tinalo nila ang tag team ni na Diamond Dallas Page at ni Karl Malone. Ayon nga sa mga nanood noon, ay hindi nga exciting yung nangyaring event na puro headlock at kwelyohan lang ang nangyari.
So yan mga pre ang mga best moments nitong si Dennis Rodman sa loob at labas ng basketball court at naging baddest man sa basketball. Nasabi ko nga kanina, yung mga kakaibang ginagawa niya ay malabo na magawa ngayon ng mga NBA players dahil sa iba na ang rules noon kesa ngayon. So hanggang dito na